Okay, maayong adlaw, maayong pag-abot diri sa iyong tabunan PH. Ani ra pud nakaroon para ah, video reaction, comment sa mga panghitabo karon na iri sa nasod, especially na sa may tungod sa politika. Kung bago ka diri sa channel, palihog pag-like, pag-share sa atong videos o pag-subscribe. Ana kung kalipay na nato nga masuportahan ta pinaagi sa pag-subscribe. Okay, so ana tay video karon gikan kini sa GMA News. So, manghinaot na pod ta nga dili ta i-copyright ani nga migamit ta sa ilahang video para sa reaction sa ilahang tong reaction sa ilahang balita. Okay? Sige, mo-proceed ta. Ah, kani may kalibutan sa um, Tangbonggo. Okay? So, for the past weeks, si Sara ilang gibanatan and kay bawat sila si Sara, si Bongo, kaalyado sa mga Duterte. Usa sa mga pinaka-loyal nga kaalyado sa mga Duterte. So expect na natani it could be next week or few weeks from now si Bato de la Rosa ang mosunod ani. Okay, so atong tanan unsa man ni nga balita tong i-play. Ah, mubo lang ni nga balita niya ato lang kuan. Normal speed lang para para. Lumutang ang pangalan ni Senator Bongo sa matrix ng PIDEA ukol sa koleksyon ng pogo at iligal na droga na inilabas sa pagdinig sa Kamara kanina. Di naka-speed up di siya. Sige na lang. Ayon sa PIDEA, kaibigan umano ni Go ang isang drug personality. Bakit may itinanggi ng Senador sa bagit na irresponsable ang pahayag ng PIDEA. Saksi, si Ian Cruz. Sa pagdinig kanina ng Ayun, ito lang ibalik sa normal para kuan siya. Sa mga normal ani. Dira. Quad Committee sa Kamara, lumutang ang pangalan ng isang Alan Lim, drug personality daw ito na wanted sa China, casino junket operator rin at sangkot umano sa iba't ibang krimen. Isa rin daw si Lim sa mga incorporator ng Pharmaly Corporation na naging kontrobersyal dahil sa 11 billion peso contract nito para sa COVID pandemic supplies noong administrasyong Duterte. Bahagi si Lim ng Matrix na ipresenta ng PIDEA ukol sa Pogo at koneksyon ng mga ito sa iba't ibang krimen at sindikato. Ayon sa PIDEA, si Lim malapit na kaibigan ni Senador Bongo at Michael Yang na dating economic advisor ni dating Pangulong Duterte. Si Senador Go, itinangging kaibigan niya si Lim. Panahon ng eleksyon ngayon, siraan, kukulayan ka ng ipin para pumuti yung iba. Rehas na naman po ito, yung napaka-responsable naman po ng PIDEA sa kanilang ihahayag sa mga hearings. Hindi po kami close friends ni Alan Lim at mas lalo hindi po ako involved sa illegal drugs. Kit din ang ilang kongresista. Sinabi nyo kanina, si Alan Lim ay involved sa illegal drugs. So, ibig bang sabihin, involved din si Senator Bongo sa drugs since kinonect niyo po siya. So, ano po yung ibig sabihin po nung araw nyo? Ma'am, according to our informant, they are just close friends. That's why you just put it there. They are just close friends. It is not specific that they are involved in drugs. That's why we have these incorporators, just to interlink them. And we are still digging that what we can have against these people. It is not yet complete, ma'am. Close friends. So, alam po ni Bongo ang mga trabaho po ni Alan Lim, na alam po ni Senator Bongo, dahil sila ay close friends, alam po niya na si Lim ay involved sa illegal drugs. That would be answered by Senator Bongo, ma'am, not us yet. Because we are still investigating, we do not have concrete proof yet of what their transactions is. So, sorry po Asek Bumban, wag po kayong gagawa ng ganyang matrix na incriminating at kinoconnect nyo, tapos ang title nyo ay illegal and pogo drugs connection. It also would be wrong for you to include a person who is not involved in those alleged crimes. As ito yan, huwag tayo magkakamali.
because we do not want to accuse a wrong person, Sec Bumban. Okay na Go, Daddy. advertisement ito ng post kay. Okay, well anyway. So, diha ako to. So kanina ato sa okay, so nakita na to ang balita sa GMA. Kung imong tan-awon, basically, asa makatawa ka ba na wala walay unod. Wal, in the first place, walay angay ibalita kabahin kang bunggog ang connection niya dito sa alleged drug lord. Okay? So here comes the mainstream media. Gipaningkamutan gyud nila nga at least naatay ikabalita something negative aning Bongo. Okay? Arang-arang na lang kay gi-present on the last part, gi-present sa reporter sa GMA ang coverage nila sa hearing sa Congress nga kung asa gi-claim dito sa PDEA na close friends lang. And in fact, si Bongo gidinay nga dili mi close friends. Pwede kaila but dili close friends. Okay? Nahitabo ra ba, which is delikado kay nga naman si Franz Castro ang nangutana. Kuya ra ba ni Gladys si Franz Castro? Imagine na, ang gikuan sa PDEA nga close friends sila, ihang pangutana dayon. So automatically, therefore, kay ba o si Bongo sa mga aktibidades, mga binuhatan ani alleged drug lord o pogo nga kuan involved nga tao, Chinese. Okay? Na at least gi-deny ni PDEA o di mi katubag ana ma'am. Okay? Only si kuan and we're still under investigation. At least nga in fairness sa Congress ani nga part, no? Gikoreksyonan gyud nila ang PDEA. Okay? Especially si Abante na bawal magkamali. Okay? So nganong ato nang gihusgutan karon kung makita nimo actually iba ang giingon nga wala siya angay ibalita, di ba? Wala siya angay ibalita yet ang mainstream media gibalita. Okay? Ngano man kani isa mao ni ako nakita nga purpose. Kadaghanan nato, kadaghanan nato distracted ta sa atong pangadlaw-adlaw nga buhatonon. Okay? Makadungog lang tag initial nga report, makabasa lang tagamay nga headlines without listening to the entire news, entire story, immediately we are going to conclude. Okay? And mao ni ang gi-take advantage sa mainstream media. Ilahang gi-present initial nga may kaugnayan or iniugnay kay Senator Bongo. Okay? Immediately ang mga tao nga dili mo analyze, distracted sa mga ipangbuhat nila sa balay, sa trabaho, dakuan niya nakadungog lang. Immediately will conclude nga kanigit si Bongo na gyud ni kuan connection go man gud. So kuan ni drug lord ni nya unfortunately sa Matrix gipakita pa gyud ang connection ni Bongo ni President Duterte, gipakita pa gyud nila. Okay? Pero to be safe on the part of the GMA news, ila ko nang gi-present didto nga oy ang PDEA di ang sayop nga ga-report. Ang PDEA di ay so dili kami igo ra mi ni relay sa kung sa may nahitabo. Diba? Safe play safe kay sila. Pero again, I believe ni rely sila sa mga situations nga kung asa ang mga tao distracted nga kung makakita lang sa headlines, makadungog lang og gamay nga kanina connection si Bongo ana nga motuo dayon mao na ilahang um, kanang gikuptan nga posibilidad nga mahitabo. Okay? Kumo na ato ang gi-present diri karon at least ma-analyze sa mga tao nga uy binuang man ni nga report. Binuang nga report karon mga matunawon. Pwede yan ingon nga wala. Daw ni present sila matrix pag i-clarify nila nga wala. So basically wala ang i-report. Kana for the sake of reporting ana ay ma-report about ng Bongo o ilang gi-present
Well, again, in fairness, arang-arang, ako kuyawan ko kay si Franz Castro nangutana kuyaw ka ni siya logic. Conclude gali na yun niya ngayon, oh, kaibigan. Immediately gi-conclude niya, oh, kibaw ka sana imong sa binuhatan na niya ang mga kuan, amigo. Sumutan na ta dir karon sa mga nagtan-aw. Kamo kay bao mo tanan sa mga aktibidades or mga binuhatan sa inyong mga amigo amiga. Okay? Kadaghan na nahitabo sa atong mga experiences mahibong naman lang kang uy, pili ka na or involved ka. Uy, kibaw di ka sayaw. Uy, kibaw di ka makanta. Pasabot nga dili tanan activity sa atong ila, amigo, amiga, kay ta. Buwan gali, if kita kay nga, naa din ni siya kabit, di ba? Kinsa man tawhana nga kung ako nagbuhat kog illegal, nganong ako man isulti dito sa akong amigo? Kung mo tanaw ang logic ni Franz Castro ni ingon ra bigiran nga, oh, so kaybaw siya ani. Si kaybaw si Bongo ani. May gali lang kay ningon ang PDEA nga ah, under investigation pa na ma'am. Okay? Safe sa PDEA, di ba? Oh, mao na issue diha karon, mao na nakalisod ani nga kuan, well, kani sa kani nga balita pila na nakakita ani. Nya may lagi tiwas, may lagi tan-aw tanan. What if ang initial lang nga headlines ang gipaminaw, gibasa, okay? So immediately mo conclude nga kanibit sifat. And unfortunately, na ako'y mga kaila nga ingon ana ang kuan dagan sa pangunahuna nga headlines lang gibasa, ah, mo conclude na dayon. Nya mailag mamina kung atong istoryahan sa tibuok story. Unfortunately, dili ra ba? Kung sa ilang gituohan, kung sa ilang dungog, o na, mo yung nakalisod ani. Kani dapat angay ning badungon kani moingon ani. Kamo unsa may tan-aw ninyo dira? Maayo ba niyang gibuhat sa kuan? Sa GMA? Kani eleksyon naman gud. Another point nga nakita nako, imagine ha, investigator ka, PDEA ka, nag-investigate mo about drugs. Wala pa'y finality ang inyong investigation, wala pa mahuman. Nganong i-present man ninyo dira in public? Nganong ipakita man ninyo diha in public? O ang mo ebidensya. O let's say, kung naa mo inyong gituguan. Di, kira. O di, finally, dakpa. Every time mo, kung namuhay na sa gawas, sinig Sudas, Pilipinas, dakpa na yun. Nganong ga lakaw-lakaw pa man na? Di ba? Mao taningon ni ex-President Duterte, o nganong naa pa man na diha? Tirahan na ninyo. Ang PDEA ba? Like, diri na to maka-question ta. Like, hala, naunsa man ni PDEA? Naunsa naman ang mga pulis karon? Asa naman to ilang mga trabaho sa una sa time ni Duterte? Nganong inguna ni sila ka-reckless muda o mohatag og information? Reckless lang ba sila or nasuguan sila para dauton ang isa ka tawo? Okay? Kaya ako personally di ko motuo. Investigator ka, di jud ka ganahan masayop, maniguro jud ka. Na ako'y mga kaila nga pulis moingon man gali na kanang basta drugs ba kana under surveillance na namo ana minimum 6 months or sobra pa. Under surveillance meaning naay mga tao nagapalibot ana nga nag-observe, na mga pulis, tao sa pulis nag-observe na dili lang kay usa ka tawo. Para ma-confirm nila kung tinuod ba gyud ang allegations nga kanina maligyag drugs or drug lord ni. Para in operations nila sigurado sila nga kaning tawhana mao gyud confirm gyud. I believe kaning PDEA sigurista ni dili niingon nga ah, kanang hirap sa agad lang di ni mga reckless. So ang first opinion na nga reckless ni medyo questionable na. Posible
na infiltrate ni or na impluwensyahan ni dako nga tawo nga kung asa ni advice nila nga kani dautan ning tawhana. Diri na to makita medyo delikado. Kaya nga naman, pulis man ni sila. Nya na impluwensyahan man or posible nga na impluwensyahan. Pero kita mga tao unsaon man lang ni. What if na ko yung mahibaw-an nga kani naa ni gibuhat dautan na maligya ni drugs tawhana. Do you think musumbong pa ko sa pulis? O kamo dira, do you think makasalig pa mo sa pulis? So mo'y nakalisod ani. Kani posible or isa ni sa mga kapamatuod nga posible ang pulis gikontrol na og dili maayo or naay or tao nga naay dili maayo nga intensyon, which is delikado kaayo. Dili na ta kasalig karon. So samot na ni ang isyu nga kung asa dili persona sa time ni Presidente Duterte nga ni boost ang moral sa pulis, ang mga tao ni saka ang pagsalig sa mga pulis. Mao na nga time nga daghan nag report nga kani drug lords kani na maligya, daghan nag report. Eh, so karon kinsa naman ay duolan na to? Posible nga kani example ni or kapamatuod ni sa katong istorya ni President Duterte sa iyang press conference nga only sa AFP, sa military or sa pulis ta makaduol. Nya karon saan na to pagduol ani nga di ta makasigurado kung ubangan ta or di ba ni sila kontrolado og usa ka tawo or dako nga tawo nga mo'y nag-influence nila. And kung kabantay ta, especially diri sa among lugar na yung mga gipangbalita nga gipangpusil, kaya naman, gipangpusil kay police assets sila. Di ba? Kung imong tan-awon, of course wala man ta nalipay nga katong mga let's say namatay tungod kay ni so-called during sa tukhang. Sa malipay kay of course tao biyan. Naay pamilya niya. Still mohatag itag chance sa usa ka tawo nga mausab. Kay daghan naman sa nakita nga kaning tawhana nausab gyud ni siya. Kani adik ni sa una, niya na-convert gyud, nausab gyud. Nagserbisyo na gali sa simbahan ng uban. Okay? So, what kao yun. Pero, naay panghitabo gyud nga ang pulis i-consider na nga threat kung di gali mo tuo sa pulis, i-perceive sa pulis nga kana dangerous na or posible mo bunot mo na unhan. Sumanang makasabot ta sa pulis nga kanaan matay during operation. Which is unfortunately kuan din nila nga EJK gipatay nga walang kalaban-laban. Okay? So imong tan-awon namatay well nag-uulta nga namatay pero addict or na siya addict but drug lord man sad or kanang pusher man sad. Wala tay mabuhat si okay na lang. Kanang wow, kay kung wa na siya mo enter sa dana nga negosyo, it's likely buhi pa. Pero ang nahitabo karon, ang kaning mga nanumbong, kaning mga police assets mao'y gipangbalikan na karon. So basically open na kaayo silang tanan. Kaya diri lang sa mua, for the past weeks, pila ka police agents ang gipusil. Ang initial nga investigation na gipusil kung ano man o di addict, di man ni of course di man sila matirag addict kay addict biktima man na sila. Di man ni pusher. Nganong gipusil man? Kay mao day kay police assets di ay. Pila na dere. So mo yung nakalisod ani. Asa nang tamo pa do? Kamo diha mga viewers nato. Wala mo nakapangutan ani. Tanawa daw. I-analyze daw ning kaning balita sa GMA. Unsay purpose ani? Then i-comment sa ato ang comment section. At least makita na to ang laing perspective, laing view. Mahitungod ani nga balik.
Okay, so diri lang sa ta, daghang salamat. Palihog sa pag-like, pag-share, and pag-subscribe. Kini ang Yutan Tabunon PH. So, daghang salamat, mayong adlaw.